At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na isyu ang muling kumakalat sa buong bansa. Liza Smugs nagmamakaawa na wag nang bitayin. Ito ang laman ng mga social media posts na umabot sa milyon-milyong views habang sinasabing may kinalaman ng pamilya Marcos pati na rin ng mga kasalukuyang opisyal ng gobyerno sa mga katiwalian sa loob ng administrasyon. Nagsimula ang isyu nang lumabas ang isang video kung saan makikita si Liza Smugs, asawa ni President Cotin ng Norte Jr. na tila humihiling ng tulong at nagsusumamo upang maiwasan ang parusang bitay. Ang video ay naglalaman ng mga emosyonal na pahayag na nag-udyok ng matinding reaksyon mula sa mga netizens. Ayon sa mga komentarista, posibleng ito ay isang taktika upang maapela ang simpatya ng mga tao sa kabila ng mga aligasyon ng katiwalaan na kinakasangkutan ng pamilya Marcos. Samantala, hindi rin nakaligtas sa isyu ang mga kasamahan ni President Cotin ng Norte Jr. sa gobyerno kabilang na si House Speaker Martin Tapalos Los Romualdez. Sinasabing may mga isyu ng hindi pagkakasunduan at mga kontrobersyal na transaksyon na kinakasangkutan ng ilang mga miyembro ng kanilang administrasyon. Ang mga aligasyong ito ay nagbigay daan sa malaking tanong tungkol sa transparency at accountability sa gobyerno na naging paksa ng mga protestang sumabog sa social media at sa mga kalye. Habang mga akusasyon ay patuloy na pinapalakas, hindi rin nagbigay ng malinaw na pahayag si President Marcos ukol sa mga isyong ito. Sa kabila ng mga pagsubok, iginit ng ilang opisyal ng Malacanang na wala silang alam sa mga aligasyong tinatawag na fabricated o gawa-gawa lamang. Gayunpaman, nananatili ang mga katanungan ng publiko hinggil sa mga koneksyon ng mga Marcos sa ilang mga katiwalian na sumabog sa mga nakaraang buwan. Patuloy ang mga investigasyon at nag-aabang ang sambayanan kung paano kakaharapin ng administrasyon ng mga isyong ito. Ano nga bang magiging kapalaran ng mga Marcos sa mga susunod na araw? At paano ito makakaapekto sa kanilang kredibilidad sa gitna ng mga isyong kinakaharap nilang ngayon? Abangan ang mga susunod na development sa mga susunod na ulat. Yan ang mga balitang dapat ninyong malaman. Patuloy po kayong magbantay at matatiling updated sa mga kaganapan sa ating bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nabulabog ang mga jutang ginimes. Okay ba yung signal natin, mga darling? Okay, naku, mga kababayan, itong inyong bangag nga na administrasyon ay huwag niyo masyadong pinagpapaniwalaan. Kasi 'di ba yung kakapanalo pa lang ni lilolo ko ni Donald Trump. Okay, Lolo Donald Trump, na maya-maya lang mahahawakan mo na ang pulburon video, okay? So, antay-antay mo lang. Actually, alam niyo mga palangga, mga kababayan, nakakaloka dahil siguro sa kadaldal ko dito, nanaginip ako. Nanaginip ako ng bonggang-bongga na nasa Trump team talaga. Akala ko talaga totoo. Oh my God, bigla ko naalala yung panaginip ko. Sinumbong ko daw si Bangag na yun nga, nagbabangag siya kasi di ba merong war on D ngayon si Trump. Merong in-announce ngayon yung war on D, parang Duterte ang dating, alright? Parang Duterte ang datingan dahil nga galit si Lolo Trump ninyo sa mga polboronic katulad ni Bangag. So, meron siyang war on D na dineclare. Yung sinasabi niya dito ay we will show no mercy on the cartels. O baka gustong ipagtanggol ni Ontiveros yan. Baka gustong ipagtanggol. Sabi dito, we will show no mercy on cartels. Sabi niya, i-deploy daw nila yung mga necessary military assets kasama na yung mga Navy para ma-impose itong o mahuli sa madaling salita, mahuli nila yung mga pinapasok na pulburon o ano mga white powdery substance. Sabi ni Lolo Trump, sa pagpasok niya, i-ensure niya na ang katubigan ng Western Hemisphere ay hindi gagamitin ng mga bangag. Okay? Katulad ni Marcos Jr., hindi natin alam, baka nagta-transport yan si Bangag Jr. dito ng mga illegal na pulboroni, kaya dapat makarating na talaga kay Lolo Trump. Kasi imagine niyo ang presidente, tandaan niyo ng Pilipinas, so, di ba, pang mga Pilipinas, meron silang immunity at pribilehiyo na hindi mo pwedeng check upin yung kanilang mga tinatransport dito, yung mga bagahe nila kasi presidente. Hindi nga natin alam, baka nagta-transport yan si Bangag Jr. dito ng white powdery substance at nagbibenta sa mga kanto-kanto ng New York. Baka yung mga bangag ng mga kasabwat nila dito
pinagbibenta ni Bangag. Siyempre, dollar nga naman. We don't know yet. Kaya kailangan nating i-splook yan si Bangag. Okay? Sabi ni Roland, lami ko lips. Yeah, maganda ang lipstick natin ngayon. Okay, lipstick. Alright. Sabi dito isa sa mga gagawin ni Lolo Trump is, sabi dito, order the Department of Defense to make appropriate use of special forces, cyber warfare, and other overt and covert actions to inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. Talagang dudurugin niya. Indirectly, kay Pangulong Duterte, masyado kasi si Pangulong Duterte talagang prangka, sana jajatayin ko kayo ng bonggang-bongga, kayo mga addictus benedictus kayo, di ba? So anyway, isa po yan sa mga isusulong ni Lolo Trump ninyo dito, kasi naniniwala siya at sinasabi niya dito na napaka malupit or malupit o malala, okay? Ang nagiging impact ng polboronic, 'di ba? Sa bayan ng Amerika, at ito ay may mga access sila sa mga money laundering, 'di ba? Financial systems ay inaabuso nila. Kaya nga may mga nakakapasok. 'Yun ang sabi ni Lolo Trump ninyo. And that's good kasi sabi ko nga, kapag pumunta kayo, nung dumating ako sa LA, late 2000, okay? Late 2000, mga kababayan, hindi pa ganito kadami yung mga pulboronic addictus benedictus sa mga gilid-gilid. Ngayon, mga kababayan, kaya napakaganda yung yung polisiya na yan. But, do you miss me, darling? Do you miss me? Parang gusto ko ngayon, hindi ako sisigaw. Parang gusto ko lang cool lang ako dahil ang ganda ng gising natin. Okay. Sizzy, you're there? Baka ipatawag si Trump sa huwad.com, sabi ni Sky. Okay, pag-usapan natin ang mga Pilipino dito. Kasi mga kababayan, mga palangga ko, ito yung mga nagmumukhang tanga dyan sa Pilipinas na nagpapaniwala sa mga balita. At dito kay Romualdez na ngayon pa lang, umuwi na daw po yung mga out of status or undocumented. Imagine niyo na pauuwi na lang kayong ganun-ganun na lang. Pero yung mga Afghans, 'di ba, na ipinakausap ng Amerika para kupkupin ni Bangag at bigyan ng mga housing, lahat, everything, bigyan ng protection, carry lang. Tapos yung ating mga kababayan, pauuwiin nila diyan sa Pilipinas nang walang kasiguraduhan kung paano mabuhay. Nakita nyo ang Bangag administration na ito. May pakialam sila sa mga Afghans na ipinakausap ng Amerika na kupkupin, pero itong ating mga kababayan dito, right? Umuwi na kayo bago pa kayo ma-deport. Kailangan umuwi na kayo, parang kulang na mga baka ng ina ninyo. Pati TNT kayo dito ha, umuwi na kayo. Parang ganun yung dating ng pananalita ni Bangag Babes Romualdez, siyang hinayupak na yun, kakainin na lang ng lupa. Sabi ko, nawala talagang simpatya sa inyo. Educate nyo ang inyong mga kakilala dito. Kasi mga kababayan, kausap ko yung aking palanggang abogado. Sabi ko sa kanya, uy, bakling. hindi siya bakling. Sabi ko sa kanya, palangga, bigyan mo ako ng insight. Sabi ko ng ganon. Kasi nasa law firm yun siya. Unang-una, paano ba ididepensahan? Sabi ko, paano ba ididepensahan ng mga Filipino-Americans kung sila ay mahaharap sa ganito? Dahil kinakabakabahan ka ako yung mga iba ngayon dahil tinatakot nga ng buwakan ng inang gobyerno ni Bangag. Okay? Ng kanyang pinsan. Ngayon, mga kababayan, bago pala ako magbasa dito sa kanyang tinext sa akin. Okay. Buti na lang, mayroon silang matinong lawyer na in-interview. I think basta isa-isa dyan sa media. Alright? Ang sabi dito, ano nga ba, tinanong siya kung ano yung impact nito sa mga Pilipino tungkol sa mass deportation. Okay? Ang sabi ng lawyer na ano pangalan niya, Jat Xiao, ay na malabo. Sabi niya, malabo daw itong mass deportation sa mga Filipino-Americans. Kaya nga nakipag-uusap ako dito sa aking friend ko na nasa law firm, nasa immigration firm.
Ganyan-ganyan. Kaya natuwa ako dito, at least may matino at may utak na abogado na nagsasalita. Ang sabi dito, ayan, sabi dito ng balita, ang pangamba daw kaugnay dyan sa mass deportation sa ilalim ng administration ni Lolo Trump ay a little bit overblown. Okay? In other words, ay isang paninindak o exaggerated, walang alam, pang bobo lamang na pagsasalita ni Romualdez at iba pa dyan sa atin sa Pilipinas na hindi naman nakaranas na tumira dito sa Amerika o magstay man lang, di ba, para makita yung kalakaran sa kalye, yung sa buhay ng bilang pagiging nandito sa Amerika. So yan ang sinabi nung attorney Jat Shao na parang siya sabi niya na napakaliit na porsyento lang, or exact word niya, very tiny problem daw that's been magnified too much in political rhetoric. So ang ibig sabihin, talagang itong problema na ito, hinahype or ginagamit nitong hinayupak na tong Romualdez at mga bangag, 'di ba? Sa kanilang political rhetoric na na parang para mag-sip-sip kay Trump. Na parang, wow, si Bangag, nag-action ka agad ang putang ng Romualdez na kailangan umuwi ka agad para nga naman hindi na gumastos ang US government, ganyan-ganyan. Kaya umuwi na kayo, 300 to 400, I don't know kung saan nila nakuha yung datos nila na 300,000 undocumented daw. Di ba, paano nila nakuha yung datos na yun? Wala naman silang maipakitang data. But anyway, dahil nga yung sa panawagan ni, di ba, ni pangalan nito, ni Romualdez, na ngayon pa lang, imagine mo, walang pakialam sa inyo, mga palangga, mga Pilipinong nandito, at mga pamilya nyo dyan na nagpapadala ng remittance. Kaya sabi nito ng abogadong ito, sabi niya, we're not really part of this problem. At sabi niya, matatagalan pa yung deportation na yan, na sinasabi ni Pangulong Trump, kasi may mga proseso yan, mga palangga. Tapos sabi pa nga niya, realistically, hindi, it's not going to happen anytime, any soon in anyone's lifetime. Sabi pa nga niya dito, even if you are undocumented, you do have the right to fight. Ito yung magandang intindihin ninyo. Even if you are undocumented, you do have the right to fight it. Sabi ng abogado, you have the right to file a defense. It is a very small problem. Sabi niya, I think as long as you do everything right, it's a very small problem. Okay? Sabi pa nga niya, some of them have already filed, and so therefore they are here in limbo. Meaning to say, sabi pala ni Romualdez, sabi niya, some of them have already filed, and so therefore they are here in limbo. Meaning to say, they are waiting for their papers to pass. So kaya dapat umuwi na sila ngayon pa lang, dapat bumalik na sila sa Pilipinas. 'Di ba? Bago pa daw sila ma-deport. Alright. So sasagutin natin yan ng kaibigan natin from law firm. Mga palangga, yun ang sabi ko sa kanya, ano bang mai-share natin sa aking mga kababayang mga Pilipino? Okay. So, ang sabi sa akin ng palangga, sabi niya, Claire, sabi niya na gano'n, may mga proseso yan. Okay, kahit undocumented, sabi niya, alam mo naman yan. Pero for the heck, sabi niya, kahit undocumented, lalo na yung mga Pilipino, sabi niya dito, yung mga Pilipino na talagang masunurin yan sila, nagbabayad talaga sila ng taxes, yeah, that's true. Okay, nagbabayad sila ng taxes, pwede yan mag-apila. Okay, sa USCIS. Ang tawag dyan, sabi niya, ipapakancel lang yung removal. Okay, yung deportation. So, ang ibig sabihin, mag-explain siya kung bakit mag-hire siya ng lawyer o may mga pro bono, di ba? Kasi pwede yan, mayroon talagang proseso. Sabi nga, di ba sinabi ko sa inyo na pwedeng mag-file ng asylum visa eh. Kahit undocumented ka na dito. Alam mo gawin nyo, mga palangga, yung mga nasa Amerika. Okay, turuan ko kayo ah. Okay, turuan ko kayo kung paano mag-file ng asylum visa. Alright? Sabi, burahin nyo na burahin si Bangag. Okay? Burahin nyo na burahin si Bangag. Awayin nyo araw-araw. Tapos mag-apply kayo ng asylum visa. Tapos ang sasabihin nyo dyan, hindi na ako makakabalik sa Pilipinas kasi gugurgurin ako ni Lisa Tanas at ni Bangag. Ayan, pwede yan.
Isa yan sa pwede mong gamitin pag nag-apply ka ng asylum visa kasi may threat ka sa iyong bayan na babalikan dahil sa iyong political belief. Pwede, hindi, seriously, hindi ako nagbibiro. Mag-comment na ka dyan, tangin mo, bangag, 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 bangag. Ganon ang gawin ninyo. Para pag nag-apply kayo ng asylum visa, yun ang inyong ilalagay na kadahilanan, mga kababayan. Yun ang lagay mga kadahilanan kasi yung kaibigan ko, okay, yung kaibigan ko na na girl lalo, nag-apply siya ng asylum visa in 2010 ba yun? 2010. Ang ginawa niya mga palangga, sinabi niya na hindi siya makabalik sa Pilipinas. Unang-una wala na siyang mga kamag-anak. Tapos yung mga kapitbahay nila binubuli siya kasi pokling siya. Alam mo ba nabigyan siya nakapasa siya? Nabigyan siya ng asylum visa. Isa po yun kaya dun sa mga tanga na sumasakay sa mga bangag. Nauwi kayo dyan, mga Pilipino na sa Amerika. Umuwi na kayo, mga wala kayong papel and document, mga kung ano pa man. Meron laging paraan. Kaya sabi ng friend natin, alam niya, laging may paraan. You know that. Mag-appeal lang sila kapag meron ganyan, maghanap sila ng lawyer or may mga pro bono lawyers na pwedeng magtanggol sa kanila kung bakit hindi sila dapat ma-deport, okay, o ma-remove dito sa Amerika. So ngayon pa lang guys, sinasabi kong kahit undocumented ka na, pwede ka nga mag-asylum eh. Kasi sasabihin mo lang, gugurgurin ako ni Bangag. O tapos itong mga religious group na ito, kunyari, because of my religious belief, kinukrucify ako ng mga tao dun sa bayan namin o sa barangay namin. So isa 'yon sa mga pwede mong dahilan. At yung number one, talaga yung political opinion. Kaya kayo dyan, yung hinaras ni Bangag. Actually, yung mga pumunta dito, actually si Spoke Sari Roque, shoutout kay Spoke Sari Roque, pwede siyang pumunta dito sa Amerika para mag-file ng asylum visa. Yung mga hinaharas dyan sa Quadcom, sa Quad Committee na yan, yung politically talagang persecuted nitong Bangag na ito, pwede kayong pumunta dito para mag-file kayo ng asylum visa. Isa po yan sa tinitignan ng USCIS o ng gobyerno ng Amerika kung bakit kailangan bigyan ka ng ganitong visa dahil gugurgurin ka ng Bangag. Okay, next mga palangga. Ang pinag-uusapan natin dito, sabi ng palangga ko, sabi niya, pwede yan sila mag-apply, sabi niya. Pwede yan sila mag-apply sa Board of Immigration. O meron pa palang Board of Immigration appeal. O may mga ganon. Mag-appeal lang sila doon, then syempre with all their papers, kung ano yung mga kadahilanan, ilatag nila lahat, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, what if kako kung, hindi, sabi ko pala sa kanya, kunyari kako, sabi ko sa kanya, parang kunyari mag-apply nga, let's say kunyari ako, sabi ko sa kanya, kunyari mag-apply ako ng appeal dyan sa USCIS o yung sa Board of Immigration na yan. Ilang months ako mag-iantay, let's say ngayong araw na ito, ngayong araw na to, i-deport ako, at sabi ko, teka lang, you have to talk to my lawyer, Trump. Lolo Trump, teka muna. May lawyer ako, huwag ka munang excited na ipa-deport ako. Pupunta ako sa USCIS, sa Board of the Immigration. Tapos sabi ko sa kanya, so ilang months ako maghihintay? O weeks ba? Sabi niya, actually, it takes like 6 months up to 1 year. Depende yan. Kung walang resources ang Amerika, alam mo naman, everything is pera. Sabi niya, pera dito. Sabi niya, actually, sabi niya, mag-aantay ka pa ng mga 6 to 9 months. So, ibig sabihin, pwede ka mag-banjing-banjing sa Amerika habang waiting ka. Oo, sabi niya kasi, didesisyonan yan. Okay? Sabi niya, pag nag-file ka kasi, sabi niya, mga ilang buwan yan nga, 6 to 1 year. Yung iba, sabi niya, mahigit pa. Kasi yung pagpuproseso niyan, komplikado dahil ang dami-daming undocumented dito sa Amerika at ang inuuna nila, girl, sabi niya, mga kriminal. So kung ikaw ay nagbabayad ka ng tax, ganyan-ganyan, although medyo nakakaano talaga, mabibigyan ka ng konting problema, but you have to fight for kung ano yung right mo. Kasi hindi ka porket undocumented ka, basta-basta ka nilang hilain dito. Kaya sabi niya yung mga sinasabi ni yung ambassador niyong bubo, sabi niya, ay panakot lang yan at nagsisip-sip lang talaga kay Trump yan. Kasi sabi niya dito, ang dami-daming kaso diyan sa dito sa dito sa Amerika, sabi niya na mga ganyan. At yan pwede pa yan mapunta sa federal court, didinggin pa yan and everything, and it takes time.
Sabi ko sa kanya, let's say for example, na-deny yung ano ko, na-deny yung apila ko na, wag mo muna ako i-deport for this reason, ganito, ganyan, ganon. Sabi niya, girl, pwede ka mag-appeal. Okay. Let's say for example ngayon. So maraming choices. Let's say mag-apply ako ngayon, dahil gusto ko ipahila ni Romualdez eh. Ito Filipino here in the US, we're talking about here in the US. Kwento nyo to sa mga kakilala nyo para alam nila yung rights nila. So pag nag-apply ako ngayon, pupunta ako, mag-a-apply ako sa Board of Immigration na hindi niyo ako pwedeng deport sa gagantong mga kadahilanan. So again, up to 1 year o mahigit pa. So you still have 1 year to think what to do. Then kapag na sinabi na ay hindi ka na talagang kailangan umuwi ka ng Pilipinas sa ganitong kadahilanan, pwede uli i-challenge. It's like the real court proceeding, di ba? Yung mga desisyon, pwede mong i-challenge. Tapos sabi ko sa kanya, ilang months na naman yun, bakla? Ilang months na naman yun? Mga ganun pa rin, 6 to like 1 year. So meaning, you have like, meron kang period, like 1 taon, 1 year to 2 years, para asikasuin o mag-isip, well, you have to hire your lawyer. Ganun lang yon. I cannot explain it dahil di naman tayo abogado. Ito yung kinukwento ko sa inyo, basic lang to, na pwedeng gawin ng isang undocumented dito sa Amerika kasi may lahat ng bagay may proseso. Pero talagang ang targetin is kriminal o yung mga pulboronic katulad ni Marcos Jr. Yung ginagawa ngayon ng mga hinayupak na bangag administration ay mga panakot sa inyo at pagsipsip dito kay Trump na kunwari sila ay nakikipagtulungan sa Trump administration. Yan mga palangga. Alright? So, now alam nyo na mayroon kayong aray. Okay. Meron kayong bangag talaga hindi iniisip bababa ang remittance, sabi ni White Polvoron ba 'yon? Ay Ren, ganyan. Okay, Ren C. 'Di ba hindi nila naiisip kasi bangag nga. Imagine mo right there and then pagkapanalo ni Trump, ang sasabihin ni Bangag Romualdez, umuwi na raw kayo. Abogado ba yung hayop na yan? Yung ko ba, in-appoint pa yan dati ni Pangulong Duterte. So kayo, meron kayong right. You always have right to challenge, to appeal, or whatever. So wag kayong kabahan. Marami naman kayong mga kaibigan dyan. Alam mo, dapat nga yan ang ginagawa ng gobyerno. Binibigyan ng legal assistance ang ating mga kababayan. Dapat dyan pinupondo ang pera ng bayan para dito sa mga taong ito, kasi hindi naman yung iba dyan, mayroon naman talagang iba na gustong umuwi. Let's say, mayroon ditong, mayroong gagawin na hotline ang Pangulo, ang bangag ninyo, na lahat ng mga undocumented, tatawag, hello, mga bangag, o kaya bangag 666, kunyari ang number. Diba? Dial bangag 666. Kung ako na Pilipino nandito, sir, bangag, ano bang pwede kong gawin? Kasi, ito, may inaantay akong proseso, naging okay naman ako dito sa Amerika, wala naman akong criminal record, nagbabayad ako ng taxes, baka naman pwede nyo akong tulungan. Merong legal, help na pwedeng ibigay nyo sa akin. Yun dapat ang ginagawa ng bangag administration. Or, kung ako naman, medyo na-board na ako dito sa Amerika, kunyari, dahil ang tagal ko na rin undocumented, I'm just waiting for the papers and everything. Bangag 666, baka naman pwede nyo ako bigyan ng actually hindi ka manghihingi kasi hindi naman pwede yung lahat na lang manghihingi. Dapat may programa ang gobyerno na lahat ng willing to go back to the Philippines, merong pangkabuhayan showcase. Katulad ng gagawin nila sa mga Afghans na mayroong titirhan at mayroong pangkabuhayan showcase, may pang pocket money and everything. Diba? Yun dapat ang ginagawa ng gobyerno. Hindi yung tatakutin, wala silang pakialam dito sa mga undocumented or out of status dito sa Amerika na gusto lamang mabuhay, tumakas sa bangag na administration. Kayo, alam mo, binabasa ko yung mga comment, yung mga nagsasabi, buti nga sa inyo, umuwi na kayo. Alam nyo, yun yung mga reasoning, yung mga bitter, yung mga hindi makapasa-pasa sa immigration, na sa pagpasok pa lang sa immigration na hindi kayo mabigyan-bigyan ng visa. Yan yung mga dahilan ninyo na gusto nyong, illegal is illegal. Bakit si Bangag?
Hindi ba illegal ang pagsisingot ng pulburon, ang pagnanakaw, ang panghidnap, ang pag-smuggler? Pero wala kayong ginawa. Tapos pag-iinitan nyo dito, yung mga tao dito sa Amerika o sa Italia, marami din dyan sa Japan or kung saan man. Ang mga ugali ninyo, mga bitter to the lowest level. Lowest kasi mga pangdugyot lang. Hindi kayo natutuwa na kung ano man ang harapin ng mga kababayan nyo dito, choice nila yon. Choice nila na kahit nahirapan sila, alam nyo, kahit nakatira lang yan sila, nakatutulog lang sila sa sofa, katulad ko. Yung iba natutulog lang sa kotse, nakatulad ko. Naranasan ko lahat yan. Kasi gusto nila magkaroon ng better future and everything. Na, di ba? Nag-aantay lang sila kasi hindi bilog ang mundo, hindi man lahat nasa couch ka lang natutulog. Tapos kung maka-arte kayo, hindi lang kayo nabigyan ng tsokolate ni ate. Di ba? Tapos i-wish nyo na sana umuwi kayo, ganito, ganyan. Mga buwisit, para kayo talagang mga bangag katulad ni Junior at ni Romualdez na umuwi kayo. Ayun, nagsalita na nga na lawyer eh. Ang Pilipino, we are law-abiding citizen in terms of paying taxes and everything. Kasi kaya naman tayo nandito, kaya naman kayo nandito dahil ayaw nyo sa bangag na administration. Pag umuwi kayo doon, may bibigay ba na nakapangkabuhayan showcase? Ininanakaw nga eh. Tangay na, kahit nga ayuda, kahit nga yung flood control money, project, lahat ninanakaw. Sino pang matutuwang babalik sa Pilipinas? Tapos magsalita-salita ito si Escudero, na kesyo, dapat umuwi na rin. May ano pa sila eh. Dapat umuwi na rin ang mga kababayan natin. Ganyan-ganyan. Tapos si Amy Marcos, may gano'n din. Dapat paghandaan daw yung pag-uwi ng mga tao doon. Dapat may programa sa pag-uwi nila. Mga kajotahan ninyo, hindi nyo alam ang nararanasan ng mga OFW o mga Filipino abroad, whether they are documented or not. Hindi nyo alam kasi kayo naranasan nyo kung paano mamuhay ng marangya sa pagnanakaw. Mga hinayupa kayong lahat. Kaya dapat kayo i-deport sa impyerno. Diba? Dapat yung mga i-deport natin sa impyerno, hindi yung tayo dinideport dito. Okay, huwag kayong mag-alala. Makakarating na panaginipan ko, kasama ko si Lolo Trump kanina. It's just unbelievable na pinapresent ko daw sa kanya. Parang dun sa panaginip ko, feisty siya. Come on. Show me the video. Parang ganun yung dating niya. Na sabi niya na ganun, hinahanap daw niya yung authentication. Oh my God, I wish talagang magkatotoo yun. Namanda ka lang, Lolo Trump. One day, makikita mo rin yan. Okay? Naantay ko lang yung, sasalansan ko lang lahat. Hindi lang naman ikaw ang bibigyan ko lahat. Pati book ni Attorney Vic Rodriguez, bibigyan ko yung mga Team Trump. Baka naman gusto niya mag-sponsor. Ayan, bumili kayo ng isang book para ibigay natin kay Lolo Trump. O kayo na bumili, andyan yung natin. Andyan yung email niyo ako. Kasi may price din to eh. Kawawa naman ako. Mag-sponsor kayo. Regalo natin sa Team Trump. Sige na. 20, magkano ba yan? I forgot the price si Rolando, nakakaalam yan. Now what, mga kababayan? Bago natin pag-usapan yung DOH sa nagkakagulo sila, nagkaroon ng press conference si Inday at talaga naman, pinakita na naman ni Inday doon na talagang, yung HUAD committee ay talagang siyang tina-target doon. At sabi pa nga niya doon sa press con niya na December pa lang, we all know o alam na natin na tinarget na talaga siya dahil si Tambaloslos ay nakipag-meeting o nakipag-meeting or nakipagsabuatan dyan kay Franz Castro na convicted at dyan sa mga makabayan o mga traidor o mga nakipagsabuatan sa mga makakaliwang grupo. Kaya, ang sinasabi ni Inday kanina, mga kababayan, lahat yan ay propaganda nila. Okay? Yan ay mga propaganda nila dahil gusto ni Martin Romualdez na maging presidente pero hindi naman siya mananalo sa popular vote. Alright? Sabi ni Julia, sis, Kamala Harris na chismis din na coke user, sabi ni Julia. Oo nga, mukhang lakas ng karga nun. Oy, alam nyo ba, mabalik tayo kay Harris na yan. Meron nagpanukala I forgot kung sino pangalan niya, na pinagre-resign si Lolo Biden para daw maranasan daw ni Kamala maging presidente, first female president. Mga bangag din talaga to. Manang-mana dito sa bangag sa Pilipinas sa mga dilawan. Imagine mo, pinagre-resign si Biden para daw maging first president si Kamala. Parang, anong mga reasoning yan, di ba? Mga saltik din talaga to mga to